Hello everyone! How are you today? Ngayon ko lang po na i-vlog ang issue na to kasi ngayon lang din po ako nagka-time tulog na yung baby ko sa taas. So pumunta ako dito sa office para ma-share sa inyo at maging aware din po kayo at hindi na rin maulit sa iba yung kamalian kong nangyari sa akin. So hindi ko po in-expect talaga na may scam ako sa aking negosyo na bills payment. Yung travel agency ko okay po yun. So legit na legit tayo doon. Pero sa bills payment, ang gamit ko po kasi doon is yung app na Maya Business. Iba po yung Maya Personal sa Maya Business. So, nakwento ko na to sa isang page. Ayun. Hindi ko sukat akalain na may scam ako na ang dami ko namang alam tungkol sa online. Pero ito po kasi kung bakit ako na-scam. Kung makikita nyo, meron akong picture with the Maya agent. Pumunta sila dito sa bahay. So, hindi naman sila yung mga scammer. Pero part po sila kung bakit ako napaniwala dun sa scammer na yon. Pumunta sila dito. Pero during the time kasi na tumawag yung mga Maya agent na totoo talaga is personal number nila yung gamit nila. Hindi naman po under Maya. And yung tumawag sa akin ng November 2 is number din siya, personal number din po siya. And yun, sabi niya, okay na daw yung mga gamit ko dito sa office. Alam niya po yung mga ano ko sa office, kailangan ko po talaga like yung ano ba yun, yung pang print, nagkaganon siya, tas POS, okay na, approved na. So 2 months po kasi ako nag-wait para po sa mga gamit, or hindi naman po sa gamit, I mean sa pag-upgrade ng Maya agent na pumunta sa bahay. Kasi nung pumunta sila sa bahay, nasa 2nd level ako hanggang 3rd level. Nung pumunta sila dito is nasa 2nd level ako. Tapos sabi nila, ano daw po nila yan, i-check daw po nila para mag 3rd level ako. Yung chinek nila yung phone ko. And sabi nila, ipapa-approve nila yung sa office nila. Approve ba yung term? Nakalimutan ko lang. Basta parang ipaprocess nila na magiging 3rd level ako. Kasi nga, sabi nung ma'am na nasa picture na buntis is na-decline niya yung sa akin na application. Gawa nung iba yung address. Dapat isang address lang po. Like if Jensen lang po yung 2 address doon na fill upan para po sa Maya Business. Yung Maya Business pala, sa mga hindi po nakakaalam, sa bago lang po dito sa video ko, yun po yung ginagamit ko para po sa mga payment, like sa mga electricity dito sa lugar namin. So ngayon, pinastop ko po muna kasi under investigation na yung account ko dahil nakapasok dun yung scammer. So yung scammer, sabi niya kasi, yun, yung mga files, punta na sila dito nung November 2 siya tumawag. Nag-post ako nun sa page. Grabe, ang sakit. Kasi 5 digit yung kinuha ng scammer yun. Tapos ang bilis, ang galing niya talaga, sobra. Ang galing. Basta expert talaga siya. Ibig sabihin, madami na siyang na-scam. Then, sabi niya, ipapadala na yung items. Pero sabi ko, wala pa ako sa bahay. Nag-call din siya noon. Pupunta kami ng sementeryo. Di sabi niya, sige ma'am, next day na lang po. Then, bago ko binaba yung phone, sinabihan niya ako, ma'am, kailangan i-stock mo na po yung pera na 50,000 para po pagdating dyan ng mga tao namin is ready na yung inyong pera kasi papadalhan daw ako ng POS. Yung POS, kailangan may stock ka na pera sa account mo para maibigay po yun sa akin at i-interviewin pa ako dito pagdating daw nung mga Maya agent nila. So, coordinator daw siya ng Maya, yung pagkakilala niya. Under Maya, basta siya, sabi niya po. So, papakita ko sa inyo yung text niya. Ito, marami naman nagsabi na basta ganyan yung text is hindi talaga Maya agent. Yun, hindi nyo naman po ako masisisi kasi yung tumawag nga sa amin dito nung pumunta ng mga Maya agent is number lang po yung gamit. Mali din talaga ako no na hindi mo na ako nag-verify, pero kasi during the time na chinachat ko kasi talaga yung totoong Maya agent, hindi po active si ma'am. Yung mga iba kong concern, so hindi ko na po naisipan din na mag-chat sa kanya nung may tumawag sa akin kasi nga baka busy siya. Almost 2 months po kasi hindi ako ina-update nila about sa status ko dun sa application. So akala ko sila na yon kasi nga naghihintay talaga ako ng calls nila, naghihintay ako ng feedback sa kanila about my 3rd level application. So
Yun, fast forward. Then, next day na tumawag ulit yung scammer. Sabi niya, may papagawa po siya sa akin para po ready na lahat-lahat pagdating nila. Tapos, ipapadala yung mga freebies ng Maya. Ayun, nung may pinalink siya sa akin, hindi ko alam talaga na card yung pinalink niya kasi never naman akong nagaganan sa Maya business ko. At hindi ko alam yung card link na yon. Hindi ko alam na napunta na pala ako doon. Kasi iba-iba yung words na sinabi niya. Ay, click na lang po sa side. Dito yung plus. Yung parang malilito ka. Ang galing nga ng scammer na yun eh. Scammer talaga siya, no? Tapos sabi niya, ma'am, yung reference na yan is gagamitin po yan mamaya. Ibibigay niyo yan dun sa mga agent para po ma-release sa inyo yung items. Yun pala, yung number na yun is card number na ng kanyang Maya card. And then, naglagay siya ng mga at ito ma'am ay may expiration. Yung ginagamitan niya ng ibang words na hindi halata na card na pala yung nalilink doon. Ayun. Wala kasi akong knowledge about the Maya card link na yan. Kaya na-scam talaga ako. Kung saan-saan niya ako dinala, pinagpipindot ko na doon. Hindi ko na alam kung saan. Basta paniwalang-paniwala ako sa kanya. Napapunta na sila dito. At dala yung mga items. At yun na nga, nilimas niya yung pera ko. Kaya nagtaka ko, marami ng message na, bakit na, ano yung pera? Tapos sinawagan ko siya ulit. Sabi ko, sino po sila? Pinatay na. At nakuha na yung 50,000. Ang bilis niyang na-withdraw ang pera. O, diba? Ang saya niya. Pero, yun nga guys, lesson learned na din sa akin. Siguro kung hindi din naman yun nangyari, ang laki pa ng mga i-ista ko sa mga online app. So, yung mga online app na yan, yan, sabi nila safe naman, pero minsan kasi may mga ano yan, problema like once you click another link, makukuha or ma-detect nila yung account mo. Guys, sa Gcash, ang dami din na scam ngayon, no? Uso po talaga yung scamming ngayon. So, yun lang po, kailangan maging attentive sa lahat ng bagay. Yun yung mali ko din. Kasi hindi ko pinag-aralan bago ko pinasok yung account na yon. Dapat po talaga, once na may business, kailangan magkuting-ting talaga. Mali ako sa part na yun na marami pa akong hindi alam tungkol sa Maya business account. Tulad nun yung pag-attach ng card kasi wala pa naman akong card. Yun yung sabi ng Maya agent na totoo na nagbibigay naman sila ng card once approved na. So, feeling ko, yung scammer na yun, dati siyang nagtatrabaho sa Maya. Kasi, di ba, alam niya yung pasikot-sikot dun sa Maya. At, yung, alam niya yun, alam niya yung mga gamit na, mga updated siya talaga sa gamit na binibigay niya yun ng Maya. At sa mga account upgrade, alam niya, ma'am, okay na yung second level niyo. So, sa next level na kayo. Yung ganun, parang, basta, kung naririnig nyo paano siya magsalita sa phone, alam na alam nyo yung tungkol sa account ko. Or di kaya, maybe nag-apply na siya before ng Maya business at ginamit niya yun panloko sa ibang tao. So, sabi nila, i-report ko. Na-report ko naman yun sa 788 kasi online app naman eh. Dapat i-report mo din yun through online din. Nag-process ako pero walang feedback. No email po sa akin. At na-message ko din yung mga Maya agent na pumunta dito sa bahay. Pero yung si ma'am, pregi po kasi siya at kakapanganak niya lang. Sabi ko, ipasa niya ako doon sa makakasagot po ng concern ko. And wala naman daw po silang mai-ano sa akin. Wala silang maitulong or hindi po sila, alam niyo yun, hindi nila kayang gawin na ma-detect kung sino yung scammer. Gawa nga daw ng hindi pa ako upgraded account. Diba? Parang ang sakit lang sa part ko. Walang pwedeng makatulong. At my father is a policeman. Alam niya na kapag i-report ko yun, dahil online naman, kasi ang dami din namang scammer hindi nahuhuli. Ang hirap hulihin, alam niyo yun. So, alam niya na yung kung ano yung next na mangyayari. So, lesson learned sa akin na kailangan yun nga pag may business. Kailangan pag-aralan ng maayos. Tulad nito, itong travel agency ko, bago ko din talaga ito pinasok, pinag-aralan ko siya. Ang mali ko is, nag-open agad ako ng bills payment na konti pa lang yung kaalaman ko about doon. Pero okay naman yung bills payment dito sa lugar namin. Pero, wala talaga makakapantay na mas okay talaga
ang travel agency. Ayun, mas marami talaga akong alam sa travel agency. Yun, hindi ako dun maluloko kahit sino pa dyang manluloko yung pupunta sa travel agency ko. Alam ko yung pasikot-sikot ng ticket at sa airlines po dahil airport employee ako before. So, siguro next time, yun, pag-aralan na lang talaga yung mga papasukang business like ganyan, bills payment. Kasi mahilig talaga ako mag-upgrade ng account. So, lesson learned po sa akin at maging lesson din po sa inyo na next time, mag-ingat po talaga din sa mga papasukan natin at mag-verify kung hindi din kilala or not sure. Yun nga sabi nila, dapat Maya daw talaga yung tumawag. Wala naman akong kaalam-alam na pwede pala yung mga ganang scamming, no? Grabe yung mga taong yun. Hindi ko talaga lubos maisip paano nila nagagawa yung ganon. Bala na sa Lord sa kanila, pero grabe din talaga yung blessing after po ng nangyayaring scam dahil tuloy-tuloy din yung bookings at thank you pala ako kay Ma'am Jean. Hindi ko na sabihin yung full name niya kasi baka hanapin niyo. Nako, siya naman ang i-scamin. Basta client ko po siya, napakabait niya. Nag-send siya ng pera sa akin, naawa daw siya. So, ayun, thank you sa iyo, Ma'am. Although okay naman na ako, naka-move on kasi iniisip ko okay lang din. Kasi at least walang sakit yung baby ko, iniisip ko yung family ko. At least okay sila. At least hindi kami nilooban dito sa bahay. Through phone lang tumawag yung scammer na yun. Ewan ko kung taga saan yun. Pero sana masolusyonan pa din, looking forward na yung email ko ay masagot pa rin ng Maya at makarating to sa kanila. If ever man, na may makapanood na under Maya, no, pwede nyo akong kontakin. Pero alam nyo na, hindi na po ako sasagot ng calls. Kahit sa mga client ko, sinabi ko sa kanila, no calls muna. Dahil kalat na din naman yung number ko na yun. So, wala akong sasagutin kasi baka sino po yung masagot ko dyan sa phone at magiging masama pa ako kasi isipin ko lahat na tumatawag sa akin ay scam na. So, better to contact me on my page, Wonderfly Travel Agency, or email me dun po sa provided email ko dito sa YouTube kasi yun po yung account ko sa mga gusto makipag-collaborate at if you have question, yun din po yung email ko para dun. Eh, kung i-hack nyo yun, hindi yun yung personal email ko, pero yun yung mga nag-a-accept ng mga email para sa mga visitor o gustong magtanong po about sa akin. So, yun, if if connected sa Maya na may nakakapanood dyan, pwede po kayong mag-message sa akin. Kung alam niyo po yung other process pa para ma-locate natin yung scammer niya, napaka-importante po na wala na pong mai-scam. Kasi, hindi naman madaling kitain yung pera, di ba? So, yun lang po. Sana po may nalaman kayo today at lesson learned nga yun sa atin. At, yun, focus na tayo sa travel agency. At dito, sa pag-share ng vlog sa inyo, mas okay pa yun, di ba? Legit na legit tayo. At hindi tayo scammer na nag-share dahil pinag-aralan ko ang lahat ng mga sinasabi ko about ticket sa inyo. Kahit maliit yan na detail, alam ko about sa ticket. So, yun lang po, hanggang dito lang po yung video natin at gabi ko po pala sinut. Kung mapapansin nyo, medyo mahina yung boses ko kasi tulog na yung mga kasama ko dito sa bahay at pupuntahan ko na yung baby ko ngayon. Kung gusto nyo pong pa-book sa akin, yun nga, hindi tayo mai-scam about sa rules ng ticket, pwede kayong mag-message sa Wonderfly Travel Agency. Remember, no calls and no text on my account. On my phone number kahit provided yun sa Facebook dahil hindi na po ako sasagot dun. Ako lang po ang pwede mag-message sa client ko once canceled or may problema po sa ticket nila. Kaya hiningi ko yung mga contact details nila. So that's all for today's video. Thank you for watching and see you on our next vlog, guys.